Okay, so again po, ngayong month po na ito, magfo-focus po tayo sa visionary leadership. Ang context po nito ay mga ilang katanungan na masasagot. Halimbawa, ano ang vision? Paano natatanggap ang vision? Kapag natanggap ang vision, ano ang ginagawa? At kapag meron ka ng vision or nag-act ka na dun sa vision ng Panginoon, ano pa yung pupuwede mong hakbangin or asamin? So ito po ang ating pag-aaralan ngayon, visionary leadership. Ito ang pinaka-key foundation text po natin ay sa Proverbs 29:18 and then Habakkuk 2:2 to 3. Yan po yung mga famous na verses o na key foundation verses patungkol po sa vision. Mahalaga ba na ang isang leader ay mayroong vision? Opo. Okay. Yes po. Yes. So sumasang-ayon po tayo na lahat ng mga leaders hindi dapat naglilider-lideran lang, kundi mayroong direction na nagmumula sa Panginoon, nakakatanggap siya ng vision at tawag dito, maayos niyang naipapanukala yung vision na pinagkaloob ng Panginoon. Sa mga malalaking churches po, nagkakaroon pa ng mga prayer meeting muna sa pagpasok ng taon or bago magsara ang taon para makatanggap ng mga vision at tawag dito, iyon ay kanilang ipinaglilihi. Kumbaga yun ay kanilang kinakausap nila ang Panginoon doon bago nila ilathala sa buong iglesia o sa buong church. Kung saan papunta yung church or saan papunta yung mga pinapangunahan nila. Pero mahirap pong mag-lead sa isang malaking grupo or sa isang church kung ikaw mismo bilang leader, wala kang direksyon. Ano ang direksyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Yun pong ating tutuklasin sa brand new series na ito. So, I believe po na ready na tayo. Katulad nung sinabi sa kanta, yun po ay nagka-cast ng vision. Yun po ay naisulat sa Numbers 6:24 to 26, which is yung kilala bilang priestly a blessing. Yun ay binibless dun sa mga pari. Yun, nung Old Testament. So, ito pong pag-aaralan natin ngayon ay konektado po dahil tayo bilang mga leaders, kapag nakatanggap na tayo ng vision, tayo ay nagka-cast ng vision sa ating mga pinapangunahan. Ang bago po tayo pumunta sa ating text, sa maikling definition po ng pag-aaral natin ngayong gabing ito, ang visionary leader po, you see what others cannot yet see. Believes in what is possible and inspire others to build it together. Meaning to say, kung ikaw ay visionary leader po, nakikita mo yung mga bagay na hindi pa nakikita ng iba. Ikaw yung, kumbaga, ikaw yung naka-front, ikaw yung nangunguna, at ikaw yung nauuna sa mga pangitain ng Panginoon or nais niyang pagdalhan. Hindi naman pwedeng mauna yung pinapangunahan mo dahil ikaw nga yung nangunguna, 'di ba? So, nananalig ka din na mangyayari kung ano yung nakikita mo na vision, kahit pa napaka-imposible. Opo. At bukod doon, kapag nakatanggap ka ng vision, mino-mobilize mo or pinapagalaw mo or ini-inspire mo, hindi lang by emotion, hindi lang by feelings, kundi by action, ini-inspired mo na yung mga sumusunod sa'yo, gawin natin to. Hindi, ang vision kasi hindi lang po ito, gagawin ko to, kundi ito yung nagawa ng Diyos sa puso ko na ipinakita niya sa akin at sama-sama natin tong gagawin. So, yun po ang vision. Kaya nga po, yung sinasabi natin kanina na nagka-cast out ng vision, it's either sa isang grupo or isang church. At doon po natin makikita na ang vision ng Panginoon ay siyang ating unang kailangan na matanggap. So, maliwanag po yung maikli pong definition nitong vision. May naguguluhan or malinaw or wala pang dumarating? Malinaw po. Okay, malinaw. Malinaw po. Ayan, meron na tayong 2 estudyante sa room. Basahin po natin ang ating pinaka-key verse po dito sa Proverbs 29:18. Basahin ko muna sa Tagalog, tapos basahin sa atin ni Rod yung nakikita sa screen sa King James Version.
Dito po sa Kawikaan 29:18 sa ASD version, sabi po dito, kapag walang pahayag mula sa Diyos, nagkakagulo ang mga tao. Subalit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Rod? There is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Okay. So dito po maliwanag na sinasabi na kung walang vision, ano ba ang vision? Mamaya po i-share natin yung maikling ano ng vision. Kapag walang vision po, ang mga tao ay napapahamak. Sa ibang translation po niyan. Sa ibang translation naman yung the people restrain. Sa ibang translation, nagkakagulo kung walang vision. Hindi alam kung saan pang pupunta. Alam po natin itong Proverbs po na ito po ay sinusulat, ito po ay patungkol sa bayang Israel, hindi po ba yung context. Kasi po sinasabi din sa ibang translation, kapag walang pahayag mula sa Diyos ang isang bayan, ito ay nagkakagulo. So, it is applicable sa bayang Israel kasi makita po natin yung panahon na walang na iilan na yung prophetic vision na nare-receive nila sa Panginoon, especially po kung magbabasa kayo sa pagsisimula ng ministry ni Prophet Samuel. Yun po, yung bago siya tawagin po, 'di ba, nung bata siya, yung kino-quote ni Kuya Paul nung nakaraan, yung ang master niya doon sa sanctuary ay si Eli. 'Di ba po? Nung mga panahon na yon, kumbaga bibihira nang napapakinggan yung vision, yung pangitain ng Panginoon o kanyang tinig. Dahil nga walang namamagitan. Pero merong pangyayari po kahit sa mga Judges, sa Book of Judges po, kahit sa mga later time po, may mga pangyayari po na iilan na yung pangitain ng Panginoon. Kaya po itong sinasabi na the people perish, kumbaga wala ng direksyon. Mahirap mamuhay ang isang lingkod ng Panginoon kung wala ng direksyon. Meron namang isang pangyayari na kapag nandun ka na sa rurok ng iyong tagumpay, meaning to say na-reach mo na yung vision mo, na-reach mo na yung mga dreams mo, yung mga goal mo sa buhay, para ka nang naging hayahay doon sa top sa pinnacle ng iyong tagumpay. Ibig bang sabihin nun wala ka nang ulit imimitiin, wala ka na ulit hahangarin, wala ka na ulit tawag dito, aasamin, like yung nangyari po kay David, 'di ba po, nung siya ay matagumpay ng nakaluklok sa kaharian ng Jerusalem o ng Israel, may pangyayari doon na bago siya magkasala, yung ano niya kay Bathsheba at saka doon kay Uriah, makita po natin yung lifestyle doon ni David. Nag-set siya ng example na na-meet niya na kasi lahat. Kaya ang nangyayari, imbes na nandoon siya sa front ng paglaban dun sa bayang pinapasakop sa kanila ng Panginoon or dun sa mga kalaban nila, ang nangyayari is natutulog siya ng umaga, tapos gising siya sa gabi. Kaya siya nagkasala kay Bathsheba. So, dun po natin makikita na kahit dun sa pagsisimula, kailangan natin ng vision. Pero kahit ikaw ay nasa pinakarurok na ng tagumpay, kailangan mo pa rin ng vision. Kasi kung nag-stop ka ng makatanggap ng vision mula sa Panginoon, yun po ay delikado. Kasi ang nangyayari doon, nagiging hayahay ka na. Kumbaga, ay, alam ko na yan, ay, alam ko na yung mga ganyan. 5 years, 10 years ka bilang Kristiyano o isang dekada o 2 dekada o 3 dekada, mahirap po na tumitigil ka sa pagmithi mo o pag-asam mo sa gustong pagdalhan sa'yo ng Panginoon. There always room for improvement. Palagi pong merong silid na tayo ay lalago bilang mga Kristiyano. Batay po dito sa talatang ito, sinasabi po sa King James, kung walang vision, napapahamak ang mga tao. Anong kaugnayan nung pangalawang sentence? Kasi po, familiar sa atin or sa mga matagal na nagbabasa or matagal na nasa church, familiar sa kanila yung where there is no vision, the people perish. Pero alam po ba natin na meron pong kinalaman yung kalahati ng verse na to? Kasi po ang Biblia po, wala po itong tapon. Hindi ito yung parang sa hipon, nakakainin mo lang
yung part ng katawan, pero yung ulo itatapon mo na. Ang salita po ng Panginoon wala po siyang tapon. Anong kaugnayan nitong kalahating ito? Kasi ang sinasabi dito, but he that keepeth the law, happy is he. Paano mo nare-receive ang vision? Saan ka nakakatanggap ng vision? Ano yung sinasabi ditong law? Ito po ay ang salita ng Panginoon. Kaya, sa madaling salita, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, kapag ito iniingatan mo, minumuni-muni mo at minemeditate mo, dito ka rin nakakatanggap ng vision na mula sa Panginoon. Kumbaga po, kung sa buhay mo ngayon, nagmimithi ka ng godly vision, ng divine vision, hindi mo yun makikita sa mundo. Makikita mo lang sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita din po ng Panginoon, ang kumbaga magdedirect sa'yo kung anong sinasabi ng Panginoon. Kaya makita nyo po, minsan yung mga malalaking churches po, sa verse din sila kumukuha. Meaning to say, mayroong verse na nag-enlighten sa kanila na sinasabi ng Panginoon, dito tayo gagalaw. Itong church na to, ganito siya gagalaw ngayong taon na to. For example, Kingdom of God, mga ganon. O yung namumuhay sa kaharian ng Panginoon, namumuhay ng mga tagapagmana. So, yun po ay mga verses din. Pero yun ay nagliwanag sa isang leader dahil natanggap niya yun sa kanyang pagbubulay-bulay at pakipagtagpo sa Panginoon. Napaka-imposible na makatanggap ka ng vision hiwalay sa salita ng Panginoon. Pero ang sinasabi po dito ng verse na to, kailangan nangyayari sa iyo itong kalahati sa dulo bago mo nasasabi na ikaw ay happy. Hindi lang po ito yung happy na masaya ka kapag kasaya-saya yung pangyayari, kundi kahit hindi kasaya-saya yung pangyayari, the joy of the Lord is in you. So yan po yung ating pag-aaralan. Yung Habakuk po, hindi ko muna siya ipipilit ngayon kasi medyo nasa introduction lang po muna tayo ng vision ngayon. Tatalakayin po yun sa mga susunod nating kabanata dito sa pag-aaral or sa series na ito ng vision. Let's go sa vision. Magkaroon muna po tayo ng maikling word study. Ang salita pong vision, kung babasagin niyo po yung salitang vision, titingnan niyo po siya doon sa Strong Concordance, yung parang dictionary ng Biblia. Yan po ay mula sa Hebrew word, kasi po Old Testament yung pinagkunan natin. Yan po ay sa Hebrew word hazon. It means vision, oracle, prophecy, or divine communication. Sa King James Version po, which is the old translation po, 35 times na binabanggit yan. Sa madaling salita po, kapag kayo ay titingin naman sa mga dictionary like Merriam Dictionary or sa mga ibang dictionary, dinidefine po ang vision na insight. Alam niyo po yung insight, yung paningin. Kaya nga po, pag kayo ay nagpa-doktor o sa mga nagpapa-ano dito ng mga mata, ang normal na vision natin is 20/20 vision. Nalaman ko lang po yun nung pandemic, na 20/20 vision pala yung vision ng tao na normal. So, yun po, sight, paningin. It could also translate po na understanding o yung pangunawa. Yun po yung isa ding na paliwanag at marami pong iba. Pwede nyo na lang yung tingnan sa dictionary nyo. Yun pong ibig sabihin ng vision. Pero biblical vision po na pinag-uusapan natin, it comes from a divine communications or a godly vision. Yun po yung ating pinag-uusapan sa pag-aaral na ito. Yung mga oracle ng Panginoon, yung kanyang mga propesiya. Specific po dito sa bayang Israel, magbibigay tayo ng example niyan sa mga susunod. At yung salita niya, kasi po ito yung makikita natin po na magdadirect sa atin sa vision na ibinibigay ng Panginoon. So it's all about lang po muna sa introduction. Mamaya sa mga susunod na nating tatalakayin, paano nare-receive ang vision, paano kapag na-receive na anong ginagawa, mga ganun po sa mga susunod na natin yan. Dahil nasa introduction pa lang tayo. So, vision and purpose, sa una po sinabi 'di ba, where there is no vision. Where there is no vision. Kailangan pong palaging meron tayong
pinupuntahan, pinatutunguhan, dahil kapag nawalan ka ng vision, mahirap gumalaw. Para ka na ding, um, kung wala ka ng dream or goal sa buhay mo, para ka ding nawalan ng heartbeat. Gano'n po siya kabigat. Kasi kahit nung bata ka, kung isipin mo, meron kang mga vision, meron kang mga dreams. Kasi po yung vision and dreams medyo magkaugnay din siya. Meron kang minimiti. Like for example, tanungin ka, ano ang nais mong maging ikaw pagtanda mo? Maaaring iba sa inyo sumasagot ng, gusto ko po maging teacher, gusto ko po maging doktor, gusto ko po maging pulis. Yun po ay mga pangarap natin sa mundo, 'di ba? Yung mga gusto nating maabot sa mundo. 'Di ba po? Yung iba sa atin gusto lang maging simpleng may bahay or buo yung pamilya or mayroong bahay na matitirhan. Pero bilang mga tao po, hindi po tayo tumitigil sa pagtanaw natin sa hinaharap. Kasi once na huminto ka na sa pagtanaw mo sa hinaharap, ang nangyayari po, come what may na lang. Ibig sabihin, kung ano na lang yung dumating, yun na lang din yung buhay ko. At mahirap po yung ganon. Kasi ang nangyayari po doon, nagiging stagnant tayo bilang mga manampalataya. I'm talking about po sa leadership din natin. Bilang mga leaders, kahit naabot mo na yung isang antas ng pag-unlad bilang Kristiyano, meron at meron pa rin. Hindi ito natatapos. Hanggat nabubuhay ka, meron gustong pagdalhan sa'yo ang Panginoon. Ang tanong, gusto mo bang makarating doon sa pinagdadalan sa'yo ng Panginoon? Or nagpapaka, yung parang ano na lang, saka na lang Lord, or hindi muna ako ready, or marami tayong dinadahilan. Nga po. Kunin natin sa ESV translation. Ang sabi sa ESV translation, Rod, sorry, pabasa nga ulit ako nung sa ESV naman. Proverbs 29:18, where there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Yan, thank you. So dito po sinasabi directly sa ESV po, itong vision na tinutukoy dito, it is a prophetic vision. It is a divine vision that comes from God. Hindi po ito visionan lang. Hindi ito dreams o hindi lang ito parang nagmula sa tao, kundi ito ay mula talaga sa Panginoon, na prophetic vision. Sa ibang translation, where there is no vision, sa New King James, where there is no revelation, medyo may kaugnay din yung revelation and vision. Ang sinasabi naman sa nasab, the people are unstrained. 'Di ba? So, dito natin makikita po, kapag natitigil talaga ang mga yung parang pakikipagtagpo mo sa Panginoon, naging stagnant ka din. Kumbaga parang nananatili ka sa posisyon na meron ka. Let's say for example, ilang taon ka na bilang Kristiyano, bilang manampalataya. Maring 1 dekada, 2 dekada ka na, pero maaari ba na yung vision mo way back a decade ago, yun pa rin yung vision mo ngayon? Hindi po ba umuunlad? Like for example, dati ang gusto mo lang ay maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Pero nilalagay sa'yo ng Panginoon yung desire na makapag-lead ng isang sambayanan. Let's say for example, o ng isang house church. Di ba po? Habang tumatagal ka sa iyong journey bilang Kristiyano, meron at meron nais pagdalhan sa iyo ng Panginoon. Inuulit-ulit lang po natin yan. Dahil kapag walang vision, ang mga tao, ano nangyayari? Bukod sa nagkakagulo, nagiging stagnant sila sa kanilang paglago. Kaya nga minsan kahit sa mundo, sinasabi nila na parang naghahanap ako ng career growth. Parang naghahanap ako ng pag-unlad pa sa pinili kong o sa tinatahak kong profesyon. Kaya nga yung iba, kahit yung mga teacher, nagma-masteral pa sila, nagdo-doctorate pa sila, kasi may gusto pa silang maabot. Meron pa silang gustong puntahan. 'Di ba po kung ang mga professional nga
nagpapakadalubhasa sila sa field na pinili nila. Much more po sana yung mga manampalataya na kung saan ka tinatawag ng Panginoon, dun ka nagpapakadalubhasa. Kumbaga dun mo sinasanay, dun mo hinayaan na masanay ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nakakapag-lead na ng dalawang tao sa Bible study, asamin mo naman na makapag-lead ng 3. Bakit ka mananatili sa 3 kung meron namang pwedeng maging 5? Kung nakapag-ano ka na ng 5, bakit ayaw mo maging 7, maging 10, maging isang sambayanan hanggang sa nagiging malaki yung tawag dito, yung hinahawakan mo. Pero it takes growth. Yes, it takes growth po sa atin bilang mga manampalataya kasi hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon ng 5 kung hindi niya tayo pagkakatiwalaan ng 1. Ganun pa man, balik tayo dito, ang pinupunto lang po natin, you need a prophetic vision from the Lord. Dito po tayo magtatapos sa mga key characteristic ng ating visionary leaders. So meron pong mga katangian bilang mga visionary leader. Number 1 or bullet 1, sees the future. Dito po sa sees the future, you need to have a clear vision of where to go. Meaning to say, laging sinasabi sa amin dati na ikaw bilang nangunguna, hindi po pwedeng nauuna sa'yo yung mga pinapangunahan mo. Lagi kang nauuna doon sa hindi pa nila nararating na kalagayan. Kasi ikaw bilang tagapanguna, maaaring malagpasan ka nila. Pero hindi po healthy na mas malago pa yung mga pinapangunahan mo kaysa sa'yo na nangunguna. You need to have a clear vision. Saan tayo papunta? Kung ngayong taon na to ng 2025, sinasabi sa'yo ng Panginoon na dito natin dadalhin ang church na to, bago pa matapos ang taong 2025, let's say like last year, alam mo na yung tinatanaw ng 2026. At halimbawa ngayong 2026, magpapasok na ang mga bare months at ilang months na lang matatapos na ang taon na ito, ikaw bilang leader, nakikitagpo ka na sa Panginoon, Lord, saan mo pa nais dalhin ang mga pinapangunahan ko sa taong 2027? Mahalaga po na lagi kang advance. Minsan nga pinapagawa pa sa amin dati yung, ano yung 5 years goal mo? Ano yung 5 years mong nakikita o natatanaw sa sarili mo? Ano yung gusto mo pang pagdalhan sa'yo ng Panginoon? Yun po, you need to see the future. Ang isa pang karakteristik po or katangian ng isang visionary leaders, after niyang ma-receive yung clear vision na mula sa Panginoon, marunong siya paano i-communicate ang vision. Hindi po kailangan na maging graduate tayo ng mass comm or mass communication para gumaling tayo makipag-communicate ng pinapakita sa atin ng Panginoon. Dito po makikita natin po, ito pong vision na to, understandable and compelling. Meaning to say, ito po ipapaliwanag na dun sa Habakkuk sa mga next na pag-aaral po natin. Pero ibig lang po sabihin nito, after mo ma-receive yung vision, alam mo din siya paano i-communicate na naiintindihan din ng mga tao. Hindi yung parang para kang, ano ba tawag dito? Para kang naggaling sa ibang planeta na hindi ka naiintindihan ng mga pinapangunahan mo. Hindi po siya ganon. Naiintindihan ka din. Yun. At bullet 3 po na katangian ng mga visionary leaders, alam mo paano mag-inspire ng iba. Tayo po bilang mga manampalataya, tayo po ay encourager, motivational. Hindi lang yung motivational na katulad ng mundo, kundi napapagalaw natin ang mga tao, namo-mobilize natin. Ganun po yung word, yung namo-mobilize natin yung mga leaders na pinapangunahan natin o kapwa leaders natin, tapos yung mga pinapangunahan pa natin. Minomotivate mo yung mga tao na mayroong vision ang Panginoon para sa atin, let's go. Papunta tayo doon at doon tayo pupunta. And then last slide for tonight po, ilan pa sa mga karakteristik ng mga visionary leaders, think beyond the present.
Parang kaugnay lang po ito nung una kanina na you seize the future. Meaning to say po, pag sinabing think beyond the present, hindi mo lang iniisip yung ngayon. Napakahirap po 'di ba na halimbawa meron ka ngayon, meron kang salapi ngayon, meron kang finances ngayon. Mahirap sa isang magulang na gastusin mo lang lahat ngayon kasi iniisip mo lang yung ngayon. Hindi mo na iniisip yung bukas. I mean, magkaroon po tayo ng balance. Sinasabi ng verse na don't worry about tomorrow kasi I mean, bahala na ang bukas, gano'n. Pero hindi po ibig sabihin noon na kung meron ka ngayon ay iwawaldas mo lahat para sa masusunod na araw, bahala na ang Diyos sa'yo. Hindi po yun yung ganong tinuturo ng Biblia. Dito po sa Think Beyond the Present, you look at long-term impact. Pag nag-stay ako ngayon sa isang congregation na 'to, ano yung magiging long-lasting impact ko sa mga tao? Ayaw mo lang ng madali ang resulta. Sino dito yung nagsaing kanina, tapos pagpindot niya ng rice cooker, gusto niya tapos na agad yung sinaing niya within 5 seconds, 5 minutes, or 10 minutes? Mahihilaw po yung ating mga niluluto or sinasaing. Ganun pa man, ang epekto mo bilang visionary leaders, meron kang long-lasting impact. Hindi lang po yun amoy ng aficionado. It's a joke. um, Isa pa po, creates change. Willing ka na sa innovation and adoption. Meaning to say po, 'di ba sa panahon ngayon ng mga AI, sa panahon ngayon ng mga yung ibig sabihin halimbawa katulad nito na nasa Zoom tayo, hindi ko naman alam 'to lahat eh. Hindi ako magaling sa computer, alam ni Rodrigo 'yan. Hindi ko alam, hindi ako marunong sa mga pasikot-sikot. Pero bilang leader, kailangan mo 'yun pag-aralan kasi willing ka na magpagamit sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, gusto ko pong matuto na mag-online ministry, pero ayoko pong matuto mag-Zoom, ayoko pong matuto gumawa ng mga slides, ayoko pong matuto ng mga ganyan, basta ayoko ng mga ganyan. Hindi po tayo mag-grow pag gano'n. A visionary leader po, flexible tayo. Kumbaga, um, ang mga churches ngayon, yes, pwede nating makausap ang mga tao face to face, pero paano yung mga nasa online community? Ibig ba sabihin nun hindi na natin sila mamiministeryuhan? Or wala na bang paraan para maministeriyohan natin sila? Hintayin na lang natin na talagang dumating sa simbahan? Ayan, aray ko po. So, ang sinasabi po sa atin dito, you create change. Na gumagawa ka ng mga pagbabago. Kung hindi kayang ma-capture yung oras ng tao, I mean, gumawa ka. Maaring sa'yo, kailangan mo mag-adjust. Maaring sa kanya, pwede kayong mag-meet halfway. Pero you always create change. Merong pagbabago palagi. Kung ang mundo nasa innovation na sila, nasa pag-unlad na sila, kung ikaw hindi ka makikisabay, mapapag-iwanan ka. And last bullet po sa gabing ito, sa isa mga karakteristik ng visionary leaders, you build people. Ilan na yung mga taong napatatag mo? Sa Panginoon, syempre, of course. Ilan na yung mga taong na-develop mo? Pero hindi lang basta-basta to napatatag. Kasi po, ang mga visionary leaders po, kaya mong i-communicate yung vision sa mga tao na pinapangunahan mo, pero meron ka ding, I mean, yes, gawa yun ng Panginoon na mailagay sa puso ng mga tao yung vision, pero gagamitin ka ng Panginoon na kung paano mo na-carry yung vision na natanggap mo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ganun mo din inaasahan na ito po ay makikerry din ng mga pinapangunahan mo moving forward. Ito po yung binabanggit ko last time kay Kuya Paul. I believe nung naka-sharing ko siya. Nung kami po ay tinatawag sa full-time ministry way back 2015, kinausap po kami sa room na yon, tapos pinag-pray kami, nanalangin sa amin yung isang kapatid o yung isang part ng mga um, nasa ibang church na siya noon, pero
kumo-connect pa rin siya dahil pinsan niya si Ate Agnes and, meron pa rin siyang connection kasi naging part siya ng pioneering at board members. So, before po, nung in 2015 nung kami ay kinausap sa room na yon, nagbigay siya ng example na mayroong isang church na nakilala tapos yung mga leaders na nagsimula, they are so on fire sa Panginoon at talagang yung vision, yung mga goal, yung mga mission talagang tina-target nila. Pero ang paalala niya noon sa amin, nagsimula silang malakas at nagsimula silang strong, nagsimula sila na on fire, pero pagpapunta na doon sa pagpapasa sa mga susunod na henerasyon, doon po nagkakaroon minsan ng mga pagbabago. Kasi kung hindi na-catch ng maayos o hindi masyadong nasalo ng maayos yung vision ng mga pioneer sa church na yon at hindi na-catch masyado or na mabuti ng mga sumusunod na henerasyon, wala pong magpapatuloy. Or magpapatuloy man yung function ng church na yon, ang mangyayari doon, hindi talaga nila alam kung ano yung pagkatawag specifically doon sa church na yon, sa local church na yon. Kasi hindi ka po pwedeng, I mean, yes, nagbabago ang panahon at nagbabago yung mga situation minsan, pero ang pagkatawag ng Panginoon hindi nagbabago. Kahit I believe kahit mawala pa yung pioneer ng mga churches na yon, kung saan tinatawag kung ano yung strength nyo bilang church, doon kayo makikilala ng mundo at doon kayo magagamit ng Panginoon mightily. Mightily. Kasi maaring ang church na 'to, strength nila ang mag-evangelize. Maaring yung isang church naman na 'to, ang strength nila ay mag-train na mag-train. Maaring ang church naman na ito, charismatic sila. Kumbaga parang sa mga music na through music nakakapag-evangelize sila sa mga tao. I'm not saying po na dapat sa isang church ganito lang. Pero ang pinupunto lang po natin dito, yung isang katangian ng mga visionary leaders, alam nila paano ipasa doon sa kanilang mga pinapangunahan yung vision na natanggap nila sa Panginoon. At hayaan po natin itong pag-aaral na ito ay maging maliwanag po sa atin ngayong darating na week. My time is up. At bubuksan po natin yung ating talakayan sa mga natanggap po natin na kapayagan ng Panginoon dito sa introduction po ng ating series ngayong August or ngayong month na ito. At dalangin ko po na patuloy tayong makausap ng Panginoon sa kaimportantehan ng pagkakaroon ng vision. Kasi po kung walang vision, ang mga tao nagkakagulo, napapahamak at nananatili sa kalagayan na meron sila. Pagpalain tayo ng Panginoon and next week po magbibigay po tayo ng example. Kikilalanin natin ang isang character sa Bible na nakatanggap ng vision ng Panginoon, na i-apply niya yung mga pinagsasabi natin. So yun po yung ating pag-aaralan next week. Are you excited? Opo. Okay. Salamat po and God bless.